kanina napag-usapan yan, pero let me just correct you. I didn't say not feasible. I said, ASEC po ata yung nagsabi no, we always say it's logistically hard, pero patuloy kaming nag-uusap ng Department of Agriculture kung paano ma-implemento. Kaya logistically hard kasi kung iisipin nyo, kalat-kalat yung ating mga beneficiaryo. 4.4 million spread across different areas in the country, sometimes in the most geographically isolated and disadvantaged areas. Mga bundok, mga isla. So minsan, nagtitipon sila para sa kanilang family development session once a month. Kung naisip namin noon, doon gawin yung rice distribution. Pero ang mga issues na kailangan sugpuin, yung storage ng bigas habang inaantay maganap yung FDS o yung family development session. 2, kasi yung binibigay natin na payouts is 2 months at any given time. So paano nila bibit-bitin yung 1,200 pesos worth na bigas? Mga kababaihan to kadalasan na nakatira sa malalayong mga nayon. Pangatlo, kanina nga napag-usapan, sabi nga ni Secretary Balisacan, we have to do a cost analysis. Baka naman yung binibigay natin na tulong ma-diminish dahil nga doon sa hirap naman na kunin. One thing for sure, pinag-aaralan, hindi tayo sumusuko doon para ma-achieve rin natin na matulungan yung mga producers natin na magsasaka. Pero pangalawa, tulad ng lagi sinasabi ng Presidente, ang tulong hindi dapat pinahihirapan ng ating mga kababayan. So doon naman that's where we draw the line. Meaning, kapag alam namin na lalo lang mahihirapan yung ating mga beneficiaryo, hindi natin itutuloy. Kanina parang nabanggit yon na kung parang nasabi ng Pangulo, I told the President we will continue studying, but the President also said na baka logistically mahirapan. So nandun muna tayo. We're not saying no. Studies are ongoing. Pero taking into account the logistics na kailangan para hindi mahirapan ang ating mga kababayan.